Structuring an OFW family business. Kasi po alam nyo ay, siyempre parati tayong nakikisalamuha 'no, sa mga overseas Filipino workers. Pero ang dami-dami talagang problema na kinakaharap at, mas marami talaga ang mga iyak at frustrations rather than yung mga success stories na naririnig natin. Pero hindi lang at 'pag kung iisipin natin 'no, parang, "Ay, ang pangit na siguro magtayo ng OFW family business." Pero sa totoo lang, yung pagtatayo din mismo ng business by itself ay medyo risky na siya at mas mababa na ang medyo mababa din ang kanyang success rate, ano. So actually baka interesting nga yun, tignan natin kung mas successful ba ang mga businesses na sinusuportahan ng mga OFWs kaysa dun sa mga hindi. Oo, pwede natin, tignan 'yan ano at masagot na natin once and for all. Okay. So dito po sa structuring an OFW family business, ito po ang ating mga, tatalakayin 'no. So ang unang-una na po diyan ay ang relationship ng family members doon sa business as employer and employee. And then titignan din po natin yung papaano nagdi-distribute ng profit kapag kumikita na o naman ang lugi kapag nalulugi ang business natin. And then pag-uusapan din natin ang merit-based management at ang paggawa ng family constitution. Ayan ha. Kasi po alam nyo, sa aking pong observation ha, 20 plus years na po ako, over 2 decades na nagbibigay ng financial training sa mga overseas Filipino workers natin. At ang nakita talaga natin ay kapag pinaghahalo natin ang pera at ang ating feelings no between the remittance receivers and the remittance senders, talaga namang pong nagkakaroon yan ng tension or conflict, no? Pero dapat anticipated na natin ito, hindi na natin ipinagtataka. At ang gagawin natin, paghahandaan natin beforehand ang mga conflict na yan na darating. Diyos ko, milyong-milyon na pong mga OFWs ang nagtangka na magtayo ng business dyan sa Pilipinas. I'm sure marami na tayong mga learnings na dapat nating matutunan at huwag na nating uulitin yung mga kamalian na ginawa nila at gagayahin na lang natin yung mga successful behaviors. No? At yun po yung ibabahagi ko sa inyo ngayong episode na ito. So kasi ang pagpo-provide talaga ng capital sa business, no, hindi yan nagbibigay ng absolute control over the business. Yan kasi yung assumption kadalasan no, na kapag ako yung nagbigay ng kapital, ako dapat yung masusunod. O kaya naman, kapag kinausap mo naman yung OFW, binigay ko na nga sila ng kapital, hindi man lang nila ako kinoconsult. Oh, di ba? Ang daming mga tampuhang effect talaga niyan. So, ang gagawin po natin ay titignan natin kung paano yan masusolusyonan, no? Pero ang na-observe ko rin kasi talaga, mayroon akong nakikitang double standard sa pakikipagtrabaho natin sa ating mga kamag-anak, no? At ang pinag-uusapan natin dito, between those who are working abroad, sila yung pong nangangapital, at saka yun namang pong mga ginagawang empleyado o business partner sa Pilipinas. Okay? At ito po yung sitwasyon na lagi kong nakikita. Kapag ba, tanong ko lang no sa mga overseas Filipino workers, kapag ba yung boss ninyo dyan sa abroad ay hindi kayo papasweldohin dahil daw mababa ang kita for the month or hindi natin na-hit ang ating target for the month, ano kaya yung mararamdaman ninyo? 'Di ba? Magagalit kayo. Actually, maski nga hindi sa abroad maski diyan naman sa Pilipinas, no? Kapag tayo ay kinuhang empleyado, tapos sasabihin ng ating nag-hire sa atin na, "Oy, wala mo ng sweldo ngayon ha kasi hindi natin na-hit your target or hindi tayo kumita." Katanggap-tanggap ba 'yon sa atin? Oh, 'di ba? Yan na yung una natin na iisipin kasi diyan nagkakaroon ng tension. Dapat isipin natin kung yung bang family member natin na in-invite natin sa ating business, sila ba ay business partner o sila ba ay employee?
alam niyo po kadalasan sila ay both. They are business partners and at the same time they are employees. Kaya dapat ise-separate natin yung roles na yun. Okay? At magbibigay tayo ng tips mamaya kung papaano yan ma-address. Ano? So, ang tanong natin ngayon doon sa mga sa mga OFWs natin kapag ganito ang nangyari, bakit naman natin i-expect doon sa mga nagtatrabaho nating mga kamag-anak na tatanggapin na rin nila yung, "Uy, pasensya na ha, wala kasing kita ngayon, so wag muna tayong sumweldo," 'di ba? Ikaw nga mismo na nagtatrabaho sa ibang kumpanya, hindi mo kadugo, hindi mo kalaman, ay magagalit ka. Ay hindi ba? Siyempre kung ikaw yung nandun din sa posisyon ng kamag-anak, mas magagalit ka kasi nga kadugo at kalaman mo yan. Tapos di mo pasweldohin, nag-ano naman sila, nagtrabaho naman sila. Kaya kailangan talaga dapat ito ay pinag-uusapan. And again, sabi ko nga, antayin lang natin kasi magbibigay tayo ng guidelines. No? Ito yung mga guidelines natin sa pagtatayo ng business with OFWs. No? So ang pillar 1 natin ay kailangan titignan natin na yung mga kamag-anak natin or relatives natin ay tinatrato natin professionally, no? Relatives are professional employees first, no? So anong ibig sabihin natin dito? They must have clear responsibilities, malinaw kung ano yung kanilang gagawin o ano naman yung observation ko dito, no? Ang observation ko ay lahat ng trabaho sa kanila. Bookkeeping, pagpa-file ng mga taxes, paglalakad ng papeles sa munisipyo, pagre-register ng kumpanya, pagso-source ng mga raw materials, pag-produce ng product, sila din ng customer care, sila lahat-lahat, no? Pero kung titignan natin, itong mga bagay na ito ay marami itong kinakailangang skill set at knowledge sets na tinatawag. At ang tanong natin, sila ba ay prepare natin for this at kaya ba nilang gampanan yung mga responsibilidad na mga yun, no? Susunod, kailangan mayroon ding key performance indicators, o di ba? So for example, ay alam naman natin na kunwari sa business, no, hindi pa tayo kumikita, nag-outlay pa lang tayo. So ano ba yung magandang pangpasweldo sa kanila? At kailangan isaalang-alang natin na yung pampasweldo na binibigay natin sa kanila habang hindi pa kumikita ay katanggap-tanggap sa kanila, katanggap-tanggap din sa iyo, no, bilang OFW investor, and at the same time dapat yung sweldo na yon ay sapat para sila ay mabuhay ng maayos, no? At hindi sila matetempt na magnakaw o kaya mag-isip ng sideline dahil nga hindi kasya yung sinusweldo from the business na itinayo natin. At yan, mapag-uusapan yung mga yan sa key performance indicators. So for example, ngayon na nagtayo tayo ng business o ang pumasok pa lang na revenues natin ay nasa level ng let's say 100,000 pesos per month, ano? So 100,000 pesos per month, ang susweldohin mo ay 10,000 pesos. Key performance indicators ang tawag doon, no? Yung sales for example. Tapos kapag next month, tayo naman ay nagkaroon na ng 200,000 for example, paano na yung sweldo dyan? I-adjust ba natin or hindi? No? Or magkakaroon ba ng bonus or hindi? So, titignan natin ano yung nararapat. At yung paghahati-hati niyan, meron tayong recommendation later. No? So, yung key performance indicators, very important yan para ma-establish ano yung standards ng pagtatrabaho na masiset natin. So, for example, ilang beses ilang beses sa isang linggo sila dapat pumasok, anong oras, ilang beses pwedeng malate or ano yung policy natin sa pag malilate tayo, no? Tapos ano din yung key performance indicators, gaano tayo kadalas mag-produce ng report at mag-meeting. Itong mga ito ay pwede nating ilagay para malinaw ang usapan sa mga kamag-anak natin, ano? And then ang dapat talaga kasi ay mayroong fixed salary
regardless of company profit or loss, yung mga family members natin na kinuha natin para magpatakbo ng ating OFW business, ng ating business. So for example, nagtayo kayo ng restaurant. Kailangan mong i-determine kung yung iyong kamag-anak na ipinasok mo dyan ay siya ba ay employee lang or business partner din o kasosyo, no? Kung business partner kasi siya, investor din yan. May capital na binigay, ano? Tapos kung employee ay talagang pinapasweldohan lang siya. Pero po pwede rin kasi na employee siya pero business partner din. At the beginning, wala siyang capital na binibigay pero part nung sweldo niya ay nagiging bahagi na ibinibigay doon sa pagiging capital. Kasi for example, sa umpisa, dahil nga hindi pa kumikita yung business natin, ay part pera yung bibigyan natin na sweldo at part ay shares, no? Para magkaroon sila ng stake o ng infusion, no? Ng infusion doon sa business. So yan yung mga pupwede nating solusyon na gagawin para magkaroon ng malinaw na separation yung pagiging employee at pagiging business owner ng mga kamag-anak natin, no? So yan yung kailangan nating tignan dyan. And then kung ang family member po ay nag-fail na mag-perform, they must be fired. It is not personal, it is just business. Oh, 'di ba? Walang personalan, trabaho lang. Kasi kung sinet po natin yung ating mga key performance indicators, kung malinaw ang roles and responsibilities natin, no, para sa mga family members, then mayroon tayong basehan para i-retain, i-promote, i-undergo ng sa amin ay performance improvement plan at bago i-fire yung ating mga kamag-anak or ang mga kamag-anak sa business, no? So, yun yung ating kailangan na gagawin dyan. Huwag tayong mangingimi. At dyan pa lang ay pag-uusapan na dapat sa umpisa pa lang ng pagtatayo ng business. Hindi dapat na puro pataas at paglago yung napag-uusapan natin, pero dapat pinag-uusapan din natin paano kung mangyari ang pagkalugi. Paano pag may nangyari na, kunwari ngayon, nagkaroon ng krisis at hindi maganda ang pagtakbo ng business, ano yung mga gagawin natin? Paano kapag hindi nag-perform sa trabaho si kuya, si ate, si mami o si auntie, no? Kailangan malinaw yan para sa umpisa pa lang, walang gulatan, no? At hindi false expectations at dreams yung mga binubuo natin, no? So, yung family favor, dapat ay tinatransform natin yan into what we call a professional hire. Okay? So, yan po yung ating unang pillar for structuring your OFW family business. Your relatives should be treated as professional employees first. No? So dapat sila ay inihahanda rin natin para sa role nila. Aba, yung kuya mong hindi nakagraduate, na hindi mo nga hirap na hirap nga tayong papasukin, tapos magbe-business tayo, i-expect mo mag-bookkeeping, di ba? Yung ate mo na lasenga, joke lang. Yung ate mo na hindi mahilig mag-aral dati, tapos siya bigla yung magiging role niya ay mag-register at mag-comply sa business permits, mga licensing at mga filing sa BIR, sa SSS, sa Pag-ibig, ganyan, ano? Tapos hindi natin binigyan ng training, talagang mahihirapan sila. Kaya kailangan i-prepare at bigyan sila ng nararapat na paghahanda para kaya nilang gampanan yung trabaho na i-expect sa kanila, no? Yun. Pillar number 2, ito na, yung paghahati-hati naman ng ng ating income. So for example, meron tayong 1 million pesos na net income. Meron tayong tinatawag dyan na 40-30-30 profit rule. Okay? So, yung profit rule na yan, ilagay natin as an example. So, yung 1 million na yan,
pag meron tayong net income, no, 40% niyan o 400,000 ay mapupunta as reinvestment. Ibig sabihin, ipa-plow back or ibabalik doon sa business natin, sa company natin para ito ay lumago, no? So gagamitin natin siya to improve our business, no? For reinvestment 'yan. 30% of our net income, yan naman po ay mapupunta sa investors, no? I-distribute natin yan base doon sa shares ng ating mga kamag-anak, ng ating mga investors, no? And then yung natitirang 30%, yaan naman po ay paghahati-hatian ng mga empleyado base doon sa actual hours na pinagtrabahuhan nila. At kapag sinabi po nating net income, linis na po lahat yung mga gastos natin diyan, no? So lahat ng sales natin, tatanggalin lahat ng gastos. At huwag kakalimutan gastos din yung pinampasweldo natin. Gastos lahat yun. At ikaw mismo, kung ikaw yung nagtatrabaho doon, dapat ikaw ay may sweldo, no? Kasi kung hindi mo i-integrate yung sweldo mo doon sa costs na yan, ibig sabihin talaga ay hindi mo na-account kung totoo bang kayang i-cover ng business ninyo yung totoong expenses noong business, no? Kasi ang magsasabi na, sa amin naman to, bakit pa ako sa sweldo? Hindi. Kailangan ilagay mo pa rin yan, ano? Kung yan ay tatanggapin mo at gusto mong ibalik sa operations or sa kumpanya, edi kung ibabalik mo siya, dadagdag yan ngayon sa shares mo para malinaw ang accounting natin. Okay? So, sana po ay malinaw sa pag-intindi natin. So, doon tayo sa first muna, no, dito sa mga employees. So, paano natin i-distribute yung share ng employees, also known as your family members, no? Kasi baka yung iba ay may mga family members at may iba naman na hindi nila family members na nagtatrabaho doon. Treated equally dapat yung mga yan, walang special treatment. Kung may bonus sa mga employee relatives, dapat mayroon ding bonus doon sa mga employee non-relatives base sa kanilang performance. Okay? So, ang pinakamadali natin na gagawin dito ay base doon sa manpower hours na dineliver ng ating mga empleyado doon sa kumpanya. So, for example, doon sa ay na-calculate natin na ang total business manpower hours for the year are 15,000 hours, no? So, let's say 8 hours per day, tapos i-multiply natin yun by the number of days na present lahat yung mga employees, tapos yan yung total number of hours, no, na makakalculate natin for that whole year, no? And then from there, i-calculate naman natin yung individual employee, no, either relative natin yan or non-relative natin yan, ay ilan naman yung kanyang oras na ginugol para doon sa business. So for example, doon sa 15,000 hours, ay 1,500 hours yung kanyang na-deliver. So mga nasa 10% yan. That's the step 3. I-determine natin yung percentage share, no? So 1,500 hours na i-deliver niya at sa pagtatrabaho sa buong taon divided by yung total na lahat ng oras na nagtrabaho doon sa kumpanya na yon. So 10% yung kanyang bahagi, no, doon sa employee share. So remember, yung sa 1 million, 30% yung mapupunta doon sa employees bilang kanilang bonus or incentives. So doon sa 300,000 na yon, 10% yung kanyang share dahil 10% ang kanyang share doon sa work hours, no, na inilagay natin dyan. So, ang kanyang bonus ay 30,000 pesos. Okay? So, this one is coming from an assumption na lahat ay talagang ibinubuhos ang kanilang kakayanan para magtrabaho at hindi sila yung mga pabanjing-banjing lang, ano? So, pwede din tayong mag-mix ng iba pang mga metrics dito, no? So, yung man hours niya ay madami nga pero
hindi naman quality ang kanyang pagtatrabaho. So pwede rin tayong maglagay pa ng ibang mga metrics natin. Pero I think sa mga nagsisimula pa lang, itong system na ito na itinuturo natin ay napakadali at pupwedeng at madaling madaling i-track. Okay? So 'yon. So the next one is distributing the investors share based on capital or equity. So remember dito sa share natin kanina, no, ang mapupunta sa mga investors ay 30% lang, no, from the net income, kasi 30% din yung mapupunta doon sa employees, no? So parang ang sinasabi natin dito ay equal footing, no? On equal footing yung pag-share ng income between the investors and the employees. Ang kadalasan po kasi na tinitignan ay lahat ng kita ay pumupunta doon sa nangangapital, at yung mga empleyado dahil pinapasweldohan naman ay okay na sila, no? Pero para mas maging equitable, dapat hati pa rin. At kaya nilalagay natin dito, wag kakalimutan, mas malaki yung share na ibinabalik natin doon sa kumpanya, which is 40%, no? So, yan binalikan lamang natin. So, ngayon dito sa pagdi-distribute ng investor share based on the capital equity, so 300,000, no, yung investor share natin from our calculation dito. So here, remember 300,000 yung mapupunta din sa investors, no? So for example, meron kang 50% yung ownership mo doon sa shares, no? So if you own 50% of the company shares, your share of the profit is 150,000 pesos doon sa 300,000. So, hindi doon sa 1 million pesos kinalculate, kundi doon sa investor share na 300,000, which is 30% of 1 million, no? So, 150,000 yung pupunta sa'yo. Kung naman 20% yung nasa iyo niyan, ang ibig sabihin, 20% times 300,000, 60,000 pesos yung mapupunta sa iyo, no? Capital, at this level, capital dictates your percentage of this investor share, no? The 30% bucket. Pero hindi ito yung basis kung paano nag-ooperate ang business natin from day to day, no? So, yan yung tatandaan natin diyan. Okay. Punta naman tayo sa next pillar natin, which is the merit-based management over hierarchy, no? So dapat, pag sinabi nating merit-based, ano dapat ba yung meron doon sa mga empleyado natin, no? At nagpapatakbo ng business. Dapat meron tayong knowledge, skills, and experience, no? So yung leadership and final decision-making power must be based on the capability of the person, hindi kung sino yung mas senior, no, based on age, hindi kung sino yung mas may kapangyarihan sa family, no, like mga parents, ganyan, or hindi lang tungkol sa capital contribution. So isa-isahin natin yan, ano? So yung kasing pagbibigay ng desisyon at paggawa ng desisyon natin, nakabase dapat siya sa kakayahan, kaalaman at karanasan natin sa pagbi-business, no? Sa pagpapatakbo ng business. Hindi dapat siya nakabase sa edad. Kunwari, kung sino yung mas matanda, sino yung nasusunod. Kasi di ba sa bahay ganon, sundin mo si ate o sundin mo si mami kasi mas matanda sila. Tayo pa namang bilang mga Pilipino, nakuha yata natin ito sa mga Asian natin, no, na obedience is very, very important, and respect. Yes, very true. Totoo naman yun, no, na obedience and respect are very true. Pero, hindi dapat yon nakabase sa edad. Kasi yung respect and obedience in business, I think even in life, na better siya, na nakabase siya sa knowledge, skills, and experience, while we respect the feelings, no? Kailangang i-recognize kasi natin ang feelings ng mga nandyan. Tatandaan po natin na mga kamag-anak natin, yung mga katrabaho natin dito, kaya talaga namang malalim ang pinagsamahan at mga pinaghuhugutan. Kaya mga kaunting bagay lang nasasabihin ay
malalim or na ano yun, no? Na-amplify yun. Kaya mas magiging maingat tayo, no? So, yan. And then, yun din, hindi kinakailangan na pwede na dahil ikaw yung magulang, ikaw na yung nagdidikta, no? Or ikaw yung may mas malaking ikinontribute ay na kapital, ikaw dapat yung mapapakinggan. Actually, yung nangangapital, dapat nakikinig yan doon sa mga may kakayahan, may kaalaman, at may experience sa pagpapatakbo ng business para maprotektahan din yung kapital nila, no? Ang assumption kasi ng iba dahil ako may pera na, alam ko kung paano yan magpatakbuhin, no? Ay nako, very dangerous assumption po yan, ano? So, yun. And then, itigil po natin yung pagma-micromanage doon sa mga kamag-anak natin sa Pilipinas from abroad, ano? At huwag natin po silang i-expect na yung mga working relatives natin to automatically understand bookkeeping, government compliance, quality control, or customer service. Ihanda po natin sila doon sa trabaho na haharapin nila, na gagawin nila. Huwag po natin silang, basta na lang natin silang ibabato. Para po yan paglalangoy, no? Yung business, kailangan matutunan mo kung paano siya ginagawa. Ganun din yun. Kung gusto mong maging swimmer, kailangan mong matutong lumangoy. Ang ginagawa, yung mga kamag-anak natin, basta na lang nating itinulak na hindi natin tinuruan kung paano mag-float, paano mag-bubbles, paano huminga, para hindi mapagod, no? At para hindi malunod at para hindi mapagod kapag marunong lumangoy, ganyan. Ganon din 'yun, 'di ba? Dapat inihahanda natin sila sa pagbi-business. Ang kaso niyan, dunung-dunungan naman itong mga nasa overseas, mga OFW natin, no? Na parang dahil nga kumita na at na-expose sa ibang kultura, sa ibang business environment, akala nila alam na nila lahat, no? So itong mga assumptions na ito, dapat we have to be more careful, no? Kailangan kung ikaw tingin mo prepared ka, then you have to prepare your family members too, no? Isipin mo ha, bilang OFW, ilang taon mo din yan na nalaman at ginawa, no? Tapos i-expect mo yung mga nasa Pilipinas, yun nga, pinapadalhan mo lang naman sila dati, tapos wala naman silang training or experience, and yet we expect so much from them, no? So it goes really both sides, no? So you have to build trust through structured systems. So mag-establish tayo ng clear expectations, invest heavily in training, set strict performance standards. So ang rule natin, if the family is not ready for the job, hire an outside professional until they are, no? So mag-hire tayo ng outside professional to run the business or to assist our family members the first time para maging ready sila na patakbuhin yung mga yung inyong business. So, and then the fourth pillar natin is to draft the family constitution. So, yung family constitution natin, dapat meron yung board of directors, mayroong management, at saka mayroong employees. Ang reality kasi sa mga family businesses, hindi lang naman sa mga OFWs, pero typically in the family business, yung pag nagsisimula pa lang tayo, lalong-lalo na kapag maliit, no? Yung mga employees are also at the same time sila yung nasa management or nasa board of directors, no? So kasi kulang nga yung manpower. So i-differentiate lang natin siya, no? Yung board of directors, ito yung mga naggagawa ng mga policies. Ano ba yung sinatawag na policies? Ito yung mga rules o mga alituntunin ng ating mga pagbibusiness. Yung example na sinabi natin kanina na yung hatian ng kita, dapat 40% plowback, 30% employees, 30% investors, yan po ay ginagawa ng board of directors. Mga guidelines po yan, no? Yun. Tapos yung management, sila po yung inaatasan ng board of directors na magpatupad ng mga ginawa nilang mga rules o mga batas, kumbaga, no? Sila yung magpapatupad doon sa business, no? So kaya sila tinatawag na management or mga managers, no? Tapos, yung mga managers naman, sila yung ating mga leaders para yung mga empleyado
sila yung gagawa noong mga rules na yon at mag-i-implement ng mga plano. So yung mga rules at pagpaplano nanggagaling yan sa board of directors, yung pagli-lead ay galing sa management at yung pag-i-implement ay nandoon sa mga employees, no, with the guidance of management, of course. Yon, no? So mag-draft tayo ng family constitution, no? At required na sagutin natin itong mga difficult questions na ito, no? At maganda na paghandaan natin bago pa may mangyari. What is the succession plan if a shareholder passes away, no? Actually sa totoo lang, ako po ay pinag-iisipan ko 'yan ngayon no? Dahil bumisita ako a month ago sa Mondragon sa Spain. At doon ay ang mga nagmamay-ari noong mga businesses ay ang mga empleyado. At napaisip talaga ako, no? Kung ako mamamatay na, kami po ni Edwin ay wala naman pong anak, ano yung pinaka-just at pinaka-magandang paraan para maging sustainable at magpatuloy pa rin yung itinayo nating business kahit wala na ako? Ang default ko last time was, ipapamana ko na lang ito sa mga pamangkin ko tapos bahala na sila kung anong gusto nilang gawin, no? Pero I think that's also very unfair to our customers, our clients, our members, no? And most especially to our employees na para bang paano kung yung mga pamangkin ko ay hindi naman interesado doon sa business na itinayo ko, 'di ba? And kailangan makita natin na nagpo-pour in din sila at nagpa-participate na sila doon sa business. So, hindi naman sa pinupuwersa natin sila to do that, pero kung hindi parang ako, no, parang okay, pwede naman akong mag-share sa kanila kung ano yung ipapamana, no, with the little that I have. Pero sa tingin ko, dapat mayroon ding paraan na yung mga empleyado ay maging kamay-ari noong business na itinayo ko. At yun yung ibinukas ko sa mga employees ko ngayon para magkaroon ng sistema, no? Paano yun mangyayari. Para pag ako namatay na, edi sila na rin yung may-ari. At habang ngayon, actually, magkakaroon ng overlap na hindi na lang ako yung may-ari, yung mga empleyado ay mga kamay-ari na rin. So, the interaction and the decision making will be more open, no? At mas magkakaroon ng commitment, no? Kumbaga. At ganun din 'yan, no? So kapag namatay doon sa yung OFW, sino yung magmamay-ari niyan? Dapat malinaw kung ano yung hatian sa simula pa lang para hindi tayo nag-aaway, no? At kailangan nakalagay 'yan on paper para malinaw. Okay? At pipirmahan ng lahat, no? And then, how do children formally enter the business? O, di ba? Kunwari, kapag malaki na yung business natin, porke baka mag-anak ay pwede na lang basta silang pumasok, no? At sa mataas na position pa, di ba? So, dapat kapag ganyan, kung ano yung qualifications na ina-ask ng job, dapat nandoon na yung qualification din nung kamag-anak natin na i-hire natin or pinapasok natin. Ngayon, kung wala pa, of course, the advantage there is kayang-kayang ihanda ng mga family members yung bagong family member na papasok doon sa trabaho, no? So, para lang fair and above board, kasi kapag ito yung gagawin natin, re-respetuhin din ng mga non-family members natin, yung mga family members natin na ipinapasok natin, na ito ay based on merit at hindi lang basta-basta pinapasok dahil kamag-anak. O di ba nga, galit na galit tayo sa mga sa politics natin, sa politika natin at sa gobyerno natin kapag yung ina-appoint ng governor natin o congressman natin ay mga kamag-anak din nila na hindi naman talaga qualified. Ganon din yan sa family business. Kailangan ay piniprepare natin sila kapag sila ay papasok sa ating family business, no? And then, ano yung absolute limit of an individual share ownership? So, papayagan ba natin na 100% owned or equal sharing ba yan? Or ano yung ating magiging mechanism? Kaya, pag titignan nyo, no, yung sa mga malalaking kumpanya, yung Lopez Group of Companies, di ba?
yung tatay nila, tapos magkakapatid, tapos magpipinsan na lang ngayon yung na mga nagmamay-ari doon, at nagkakaroon sila ng tension, no? At yung pagkakaroon ng share ay nakalagay naman doon sa family institution nila, pero constitution nila, pero kailangan talagang i-implement at titignan pa ng mabuti, no? So kung sa kanila nga nagkakaproblema, dapat sa atin din tignan na natin, no? Sa maliit na bagay pa lang ay dapat malinaw na, para pag ito ay lumaki, mas malinaw at maiwasan natin yung mga problemang nakikita natin ng ibang mga family businesses. Okay? So kung susumahin natin, love and structure can actually coexist, no? In an OFW family business, or just plainly a family business. A business should never destroy a family. Formal systems, strict boundaries, and equal respect, whether for a blood relative or an outside employee, are what protect family love. Ayan ha. Ako po si Sir Vince, ang inyong financial guro, nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan. Ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan.